Ngayong araw mga kuys, magluluto naman tayo ngayon ng sobrang basic at sobrang dali na ginisang upo na pasasarapin natin mga kuys. Maglalagay tayo dyan ng hipo na pinutuyo tsaka konting giniling na baboy. Sobrang basic lang nito mga kuys, nag-crave tayo sa mga ganitong ulam lalo ta nung mga nakaraan puro tayo karne. Magluluto naman tayo ng gulay ngayon mga kuys. Tapos ito yung mga gagamitin natin mga kuys, basic na basic lang naman to mga kuys. Tapos ang ginagawa ko mga kuys sa upo, pag naghihiwa talaga ako, tinatanggal ko mga kuys yung puti na buto niya mga kuys sa gitna kasi medyo ayoko yung texture niyan mga kuys eh. Ang tinitira ko lang talaga yung pinakalaman lang niya. So mga kuys, nagpahingi tayo ng mantika. Inuna natin tong lutuin tong maliliit na hipon na pinutuyot. Lulutuin natin ng saglit yan mga kuys. Tapos kukunin na natin yan. Bali, ilalagay natin ito sa huli na mga kuys para medyo may pagkalutong-lutong pa siya ng konti. Pagka ganyan ang itsura niya ng mga kuys, ahon na natin yan. Hindi natin maaahon lahat yun mga kuys. May mga matitira ng konti dyan. Goods din yan. Yun yung magpapalasa sa ating ginisang upo ngayon mga kuys. Itong hipon na ito mga kuys, talagang ano siya eh. Masarap din siya mga kuys sa mga ibang gulay. Goods din siya mga kuys pag medyo nagtitipid kayo. Pwedeng walang karne mga kuys, yung hipon na pinatuyot na yun, goods na yung mga kuys. Kasi mga kuys, kung medyo nag-okay na yung ating giniling na baboy, sinunod na natin sibuyas bawang, gigisayin lang natin yung mga kuys hanggang mag-brown yan. Sobrang basic na nito mga kuys. Tsaka yung ganito mga luto mga kuys, parang mahantulad ko siya sa sayote, ganun kasarap yung upo. Pero pag nagluluto talaga ako ng mga ganitong gulay mga kuys, gusto ko lang talaga half cook. Yung medyo may katigasan. Ayoko nung sobrang lambot kasi pag ganun mga kuys, parang hindi na ako nakasarapan pag sobrang lambot ng upo. Kaya pag niluluto ko siya mga kuys, mabilisan lang talaga. Kasi ang giniling na yung mga kuys, patutuyin na natin ng konti yan para lumabas naman yung lasa niyan mga kuys. Pagka ganyan ang itsura niya mga kuys, lagyan na natin yung ating kamatis. Mas maraming kamatis dito mga kuys, mas masarap. Tapos sa susunod mga kuys, magluluto tayo ng upo. May nakita kasi akong recipe sa upo ng nilalagay lang nila pamintang buo, bawang, tapos upo na mga kuys, sabay sabaw na. Hindi ko alam kung anong lasa nun mga kuys eh. Pero maraming sarap na sarap eh. Wala siyang karne. As in gulay lang talaga mga kuys. Tapos yan, maglalagay na tayo ng konting abo dyan. Para naman may konting anghang yung ating niluluto mga kuys. May konting sipa lang naman. Tapos maglalagay na rin tayo ng konting organic na patis dyan. Hindi na tayo maglalagay dyan ng pibisco. As in mga kuys, yung patis lang magpapalasa dyan. Kasi pag sa mga ganitong luto mga kuys, ang masarap talaga patis talaga mga kuys. The best yan. So maglalagay tayo ng konting organic na water dyan. Para naman hindi matuyoy niya. Kasi pag mga ganitong luto, gusto ko yung medyo may semi-sabaw. Mas masarap yung mga kuys yung medyo higop ka ng konti sabaw tapos gulay na sobrang half cook lang. Ang sarap niyan mga kuys. Pagka ganyan itsura yung mga kuys, medyo nadudurog na talaga yung kamatis kasi yun ang talagang gusto natin yan. Durugin natin kamatis para lumabas yung asim niyan. Ang sarap niyan mga kuys. Kasi ito na mga kuys, so, ilalagay na natin dyan yung ating upo, yung pinaka main ingredients natin dyan. Bihira lang tayo magluto ng upo mga kuys, kaya dapat sarapan na natin ito mga kuys. Kasi ano, sobrang dami yan. Kagatin kaya natin itong siling pampupogi para pumogi naman tayo mga kuys. So, ayan, ibubusan natin yung mga kuys. Kasi yan, sasaglitan lang natin katmari, malakas yung apoy natin mga kuys para naman maluto natin siya ng talagang half cook ng mabilisan lang talaga. Kasalo lang tayo dyan mga kuys, sobrang basic na nito. Ang sarap nito mga kuys, talagang mga gitong ulam, papartneran mo ng isda ay talagang the best. Kung hindi man isda mga kuys, yung mga tuyo, dilis, ang sarap. Tapos meron kang suka, bawang, siling pampapogi, yun no. Tapos lagay pa tayo ulit ng konting organic na water dyan para medyo may sabaw-sabaw talaga kasi medyo natutuyan na siya ng konti no. Ang lakas kasi mga kuys ng apoy natin kaya talagang ang sarap magluto. Tapos may pagka-smoky flavor pa. Tapos yan mga kuys, syempre titikman natin yan kung solid naman talaga yung ating niluto. Tingnan nyo mga kuys, titikman natin. Sarap. Yun naman mga kuys, napakasarap talaga mga kuys. Tapos hindi pa natin nilalagay itong hipon na tuyot na to. Tapos yan, itatapin sa uli mga kuys kasi talagang medyo okay na. Tapos tinikman ko rin mga kuys yung lasa ng hipon. Ang lutong niya, ang sarap niya. Para lang din siyang dilis lang din mga kuys na maliliit. Ayun, yun yung lasa niya mga kuys. Talagang masarap din nga siya mga kuys. Parang tatry natin minsan sa munggo. Parang goods niya sa munggo. Kasi pag ang munggo may hipon, masarap din eh. Kung medyo low budget mga kuys, 20 pesos lang yung isang plastic na nabili ko sa palengke to. Kalahati lang ginamit ko mga kuys. So may paggagamitan pa tayo nun. Sa susunod, magluluto tayo ng walang karne. Kasi yan lang yung gagamitin natin. And mga kuys yung mga ganitong ulam mga kuys, pwede natin pasarapin yan kahit simple lang mga kuys. Depende lang kung paano natin lulutuin. Ang importante mga kuys, niluluto natin ng maayos, niluluto natin para sa pamilya natin. Yung mga kuys, nakaluto tayo ng sobrang basic at sobrang dali na upo. Sa lahat mga kuys, kain.